Magandang umaga po. Mahilingan ko po na tayo po ay magsitayo. At tayo po ay manalangin. Ama, kami po ay nagagalak na kami po ay kasama mo at kakampi mo, Panginoon. At sa kabila ng aming po mga kahinaan at pagkukulang, Panginoon, Lord, you are still on our side. Maraming pong salamat, Ama, na inyo pong pinangako sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus, that you will never leave us nor forsake us, because the Lord is on our side. At wala po kaming dapat ikatakot, O Diyos. Turuan mo kami na magbalik loob sa iyo, Panginoon Diyos. Tulungan mo, Panginoon, na makita po namin ang inyo pong mga kabutihan na ginawa para sa amin, upang lalo po namin kayong sambahin at mahalin ng aming buong puso. Dalangin ko na tanggapin po namin ng maluwag sa aming kalooban, Panginoon, ang mensahe ng mabuting balita na kami po na inyo pong tinubos ay dinadala nyo sa pagsisisi at pananampalataya sa inyong anak na si Jesus, na siya ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sige po, maaari po tayo magsiupo. Babasahin ko po sa inyo ang ating pong text. So we're still in Hosea, and we are now at the 11th chapter. So ating pong pag-aaralan, if I may use that po, pag-aaralan po natin Hosea 11 verses 1 to 11. Hindi na po natin babasahin, And I encourage you, patuloy po nating basahin ang mga text na pinapangaral po natin. At dito po sa Hosea chapter 11, nais ko pong pansinin po natin ito pong verse number 8 and 9. Alright? So, sa verse 8 and 9 po, ito po ang sabi ng Panginoon, "How shall I give thee up, Ephraim? How shall I deliver thee, Israel? How shall I make thee as Admah? How shall I set thee as Seboim? Mine heart is turned within me. My repentings are kindled together. I will not execute the fierceness of mine anger. I will not return to destroy Ephraim, for I am God and not man, the Holy One in the midst of thee, and I will not enter into the city." So ang paksa po ng pagbabalik loob sa Panginoon, ang siya pong pinaka-tema ng buong aklat na ito. So Hosea is preaching to the northern kingdom. They apostatized, lumayo po sila sa Panginoon Diyos, at kanya pong pinapangaral sa kanila na yung mensahe na kailangan silang magbalik loob sa Panginoon Diyos. At syempre, hindi lamang para sa kanila, ang prinsipyo po ay para sa ating lahat. So, panahon na ba kung tayo po ay nalayo sa Panginoon Diyos, na tayo po ay magbalik loob sa Kanya?
At ito po ang dapat magbigay sa atin at sa kanila ng dahilan kung bakit tayo dapat manumbalik sa Panginoon Diyos. It is God's unwavering love for His children. Na sobrang pagmamahal po ng Diyos, ng Ama sa kanyang mga anak, hindi siya susuko. He never gives up. So yun po ang damdamin na pinahayag niya po rito, sa binasa po natin. How? Papaano? Paano kita i-give up? Okay? So hindi ho sumusuko ang Panginoon Diyos. At ang Panginoon po, the Lord corrects, with compassion, the rebellious for their restoration. So, dalawang bagay po, ang makikita po natin patungkol sa Diyos. Okay? So, primarily, ito po ay patungkol sa Kanya as He relates with us. As a father, but also as a king. At yung metaphor po, ng isang ama is one of the most powerful metaphors of God's love. God's love is that of a father towards his child. So, mahal tayo ng Diyos. Katulad ng isang ama or parent. At alam niyo po, one of the most heartbreaking experiences for anyone that is a parent is to have a rebellious child. Siyempre, masakit yung iwanan ka ng spouse, okay, who is unfaithful. At nakita natin yan kay Hosea. Pero dito po, pinapakita niya po dito, yung kirot ng na yung sarili mong anak, na naalala mo noon na siya ay isang sanggol pa, ay, yun nga po, ay lumayo at nagbago. Si Shakespeare po, meron siyang sinulat, yung King Lear. At si King Lear po, halos mabaliw po siya sa kanyang katandaan, He almost went insane. Kasi pinabayaan siya nung kanyang anak. At ito yung sabi niya po, sabi niya po, sharper than a serpent's tooth is a thankless child. Mas mahapdi pa sa kagat ng ahas na magkaroon ka ng isang anak na thankless, okay, na ungrateful. So si King Lear po, ay sa kanyang katandaan, tinakwil siya nung kanyang anak. Okay? At halos mabaliw siya kasi yung anak na tinanggalan niya ng mana, na tinakwil niya, yung pala yung totoong nagmamahal sa kanya. Okay? Yeah, so, juvenile delinquency po, resonates with many of us because it is a universal problem. So, tanong ko po sa inyo, sino ba sa atin ang hindi nakakilala kay Freddy Aguilar? So, he passed away recently. Of course, kilala po siya, dun sa kanyang nilikhang awit na ang pamagat ay anak. At doon ay pinahayag niya po, kinuwento niya, maaring totoo ito sa kanya, And for a while, we thought that, he was a believer. Pero hindi naman, kasi hindi po dahil umaawit ka ng Christian song o nakalikha ka ng awit, doesn't make you a believer. But anyway, maganda po yung kanyang awit. At marami po naantig po rito, di ba? Kahit
sa ibang bansa. Isipin niyo po, sa Japan, sa Europe. Okay. Kasi nga po, alam natin yan. Di ba? Kung paano tayo ay lumayo sa ating mga magulang. Ang Israel lumayo kay Yahweh. Tayo, lumayo tayo kay Kristo. And so sa mga awit nga po ni Freddie Aguilar, hindi ko na kakantahin kasi alam ko naman na alam niyo na yung lyrics ng anak. Okay, pero yun nga po, nung isilang ka sa mundong ito, tuwan-tuwa ang magulang mo. At yung kamay nila ay ayun, naging gabay. Okay. Nanay at tatay mo hindi alam gagawin. Di ba? Pag natutulog ka, nakabantay sila. Sa gabi, napupuyat ang nanay mo. Dahil pinapainom ka ng gatas. Tatay mo naman, ganun lang, pag umaga. Kinakalong ka lang. So, dito ko nag-shift yung kwento. Nung lumaki na siya, gusto niya maging malaya, biglang nagbago, tumigas ang ulo, di ba? At dahil gusto niyang masunod yung kanyang layaw. Okay? At napariwara, in other words. And so sa katapusan po ng awit, di ba? Andun po yung kanyang pagbalik sa kanyang ina, lumuluha. Ano nangyari sa iyo? Ba't nagkaganyan ka? Nahulog ka sa bisyo, sa masamang buhay. And the end. Alam nyo ba, and I kid you not, hindi ho na natapos yung awit Okay? I-google nyo po. Meron pang ibang stanza, yung awit na yon. Kung saan pinakita na siya ay nagbalik loob, nagbago siya, okay, nagsikap siya, siya mismo ay naging magulang at na-realize niya, di ba? Yung ginawa ng kanyang ina. So, hindi ko lang alam bakit hindi natin alam, yung ibang mga stanza na yun, And so, sa Panginoon Diyos po, with Israel, at sa mga mananampalataya kay Kristo, hindi ho doon dapat matapos yung kwento po natin. Because, katulad po ng isang magulang, ng isang ama, God never gives up. At dapat hindi rin tayo sumuko. So, tingnan po natin yung kwento po rito, na very similar doon sa awit na binigay po natin, that speaks of the tender care of a father. When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. And as they called them, so they went from them. They sacrificed unto Baalim and burned incense to graven images. I taught Ephraim also to go, taking them by the arms, but they knew not that I healed them. I drew them with cords of a man and with bands of love. And I was to them as they that take off the yoke of their jaws, and I laid meat unto them. So anong sinasabi po dito ng Panginoon? So it's the Lord, it's Yahweh who is speaking here. So he remembers their childhood. Diba? Alam nyo, kahit matanda na yung anak mo, pag tinitingnan nyo pa rin, ando pa rin yung yung sa isip mo. Baby pa to So hindi ko nawawala yun. And here, naalala niya po, naalala po ni Yahweh that He loved him as a child. Okay? At tinuruan po siyang maglakad. Naalala niya pa. Yung unang steps, di ba? Naalala niyo ba yun? First time
humakbang yung anak nyo at andong kayo na hawak-hawak nyo. So yun ang sinasabi ng Panginoon. Naalala niya yun. And sabi rito, He did not know that I healed them. Okay? Sino sa ating magulang, pag may sakit yung anak nila, nakakatulog ba tayo? Hindi. Ando tayo, nagbabantay, nagpupunas, nagpapainom ng gamot. And the Lord said, ganun yung ginagawa ko sa inyo. I healed you, okay, of your illness. I fed you in the wilderness. Okay? So, pinakain po sila for 40 years ng Panginoon ng mana. Okay? And, of course, they were freed from bondage. So, ang tinutukoy po dito ng Panginoon, yung Exodus, kung saan si Moses po ang ginamit ng Panginoon Diyos to liberate, Israel. At ito pong verse na ito, and called my son out of Egypt, is a verse that is quoted in Matthew 2:15, na pagtupad sa ating Panginoong Jesus nung siya po ay tumakas, kasi si King Herod, he wants to massacre all the children, ages 2 below. So sabi ng Panginoon, punta kayo sa Egypt, at nung namatay na si King Herod, Matthew said, Mary, Joseph, and Jesus went out of Egypt. So sabi niya, tulad na sinasabi ni Hosea sa chapter 11, verse 1. So yung liberation po ng paglabas ng Israel from Egypt ay pinakita po rito of the true Israel, okay? The one who is truly the Prince of God, si Jesus. At siya po ay nakalabas dun sa Egypt. So naalala po ng Panginoon ang kanya pong pagmamahal sa kanyang bayan. But isa pa hong ginawa ng Panginoon sa kanila is that verse 2, He called them. So they went from them. Ano po ibig sabihin niya? He called them and went from them. So He called out yung kanilang mga pagkukulang, yung kanilang error. Diba? Ganyan naman ang magulang, diba? Pag nakita mo na merong pagkakamali, tinutuwid mo. Kaya lang ito po ang nangyari sa Israel. The more that they are called out, mas lalo sila nag-rebelde. Habang sinasabihan mo, lalong lumalayo, lalong tumatanggi. Alam ng Diyos yan. Di ba? God knows, how we feel, how a father, how a parent feels pag hindi siya pinapakinggan ng kanyang anak. And sinasabi niyo po, the more that they were called out, the more that they worship Balaam. Plural po ito, Baalim. So marami. Nag-sacrifice pa sila. Lalo pa nilang ginawa yung bagay na hindi dapat nilang gawin. So hindi sila nakinig sa mga utos ng Panginoon sa kanila, na siya lamang ang kailangan sambahin. And so dahil po rito, from verses 5 to 7, okay, pinakita po rito yung consequence. Ayan. So ang nangyari po sa kanila, so ang plano nila, bumalik sa Egypt. So alam naman natin, Ephraim was half Egyptian. Okay. At iniisip nila ang Egypt ang magtatanggol sa kanila, but instead of going to Egypt, thinking that they are safe, sila po ay naging mga bihag ng king of Assyria, at sila po they were deported to Assyria. At hindi na sila nakabalik as far as a kingdom is concerned.
nasira, nasunog, nawala yung kanilang mga cities. Ang Israel po became a province of Assyria. Okay? At ano pong dahilan for their rebellion? So sinasabi po rito, ang sinasabi po rito, the people, verse 7, are bent to backsliding from me, though they call them to the Most High, none at all would exalt them. Okay. So ang sinasabi po rito is that they followed their own counsel. Ayan, so verse 6. Because of their own counsel. So ano po ang ibig sabihin nito? So I understand, kahit sa English, mahirap intindihin. Pero ang pinapakita po rito, na ang dahilan ng kanilang pag-aakla sa Panginoon Diyos is that pinakinggan nila yung sarili nila, yung gusto nila. Okay? So, they did it their way. So, ito yung way namin ng pagsamba sa Panginoon Diyos. Okay? And they called yung Most High po, na binanggit po ng Panginoon dito. Hindi ho siya yun. But the Most High here, the Most High refers to kay Baal. Na dapat yung Most High, si Yahweh. Pero ang tawag nila kay Baal, they call them to the Most High, and none at all would exalt Him. So yun ang tawag nila kay Baal, the Most High. Alright? Katulad ng maraming ginagawa ng mga tao ngayon. Di ba, isa lang naman ang Diyos natin eh. Pare-pareho lang yan. Di ba? Iba-iba lang yung pangalan. Buddha, Allah. Okay. Pero iisa lang yan eh. Iisa lang siya. So, walang problema. Kahit sinong tawagan mo, siya rin yun. Mali. Mali po yun. Kasi maliwanag po, na ipinahayag ng Diyos that the true God is the God of Israel. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Si Yahweh, He is the true and living God. So hindi po isang Diyos yan, iba-iba lang yung tawag. So that's an error. Pero yun po ang ginawa nila. Di ba? Tumatawag sila, di ba? Kay Baal, iniisip nila. Hindi, si Yahweh rin yan. So, walang problema. Okay. At kahit po ang Israel po, kahit po ang mga Hudyo ay, sabihin po natin, sa kanilang religion, sila po ay tumatawag sa Diyos. Pero ano pong sabi ng Panginoong Hesus sa kanila? In Matthew 15:8, they worship me with their lips, but their heart is far from me. Wala yung puso nila. Tumatawag sila sa Panginoon Diyos, di ba? Pero nasaan yung puso nila? Di ba? Halimbawa lang, di ba? Kasama mo yung asawa mo, di ba? Pero iba yung nasa isip mo. Iba yung nasa puso mo. Siyempre, hindi naman nila alam yon. But God knows. God knows. And so makikita po natin, that's the reason and the result of the consequence na sila po ay hindi makakapunta sa Egypt. They will not return to Egypt, na iniisip nila, yun ang mabuti para sa kanila. And the reason being is that, they refuse to return to the Lord. So nakita po natin, yung childhood, remembrance, they were called out for their error, and then meron pong consequence. Now, tingnan naman po natin sa verse 8 and 9, yung pagpapahayag ng Panginoon Diyos.
Paano niya gagawin itong bagay na ito? So there's a conflict here, no? It seems sa atin po, ano, dahil tayo ay tao lamang, na may parang conflict between yung awa at yung tamang dapat mong gawin. So there seems to be a tension between compassion and correction. Okay? So paano niya gagawin ito? So ang question po rito, no, is not, ano bang gagawin ko sa anak ko? Hindi eh. Okay? Alam niya na kung anong dapat niyang gawin. Ang tanong, how? And that's why he said here, no, sa verse 8, how shall I give thee up, Ephraim? How shall I deliver thee, Israel? How shall I make thee as Admah? How shall I make thee as Seboim? So, 4 na question mark po ito, no? Paano? Paano ko gagawin ito? Okay? Alam niya kung ano ang dapat na gawin sa kanyang anak para maturuan niya, pero kaya niya bang gawin yun? This is the Lord, ano, speaking. Now, tandaan po natin, yung sasabihin ko po, ano, maaaring isipin nyo, bakit ganun? It might be a bit harsh, ano? But when Israel was still a theocracy, ibig sabihin, ang Panginoon po ang siyang hari nila, at through Moses at yung mga sumunod po ng mga judges, sila po ang nagpapatupad ng utos ng Panginoon Diyos. Isa po sa mga utos ng Panginoon, is you honor your parents. Okay? So malinaw yan, nasa 10 Commandments po yan. Number 6, tama? So makikita po natin, that when Israel was a theocracy, there is a law. So, makinig kayo mabuti, mga magulang po, meron pong utos ang Panginoon Diyos. Pag yung anak mo, rebellious, disobedient, you bring him to the elders, and he will be stoned to death. Okay? Now, yung elders po, hindi po sila yun, Okay. So, kung meron kang anak, okay, na matigas ang ulo, okay, according to the law of Moses, in a theocracy po, you bring them to the leaders, okay? At pag nakita nila, totoo, let's look at that po, here in Deuteronomy. Sa Deuteronomy 21, verse 18 to 21. If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and that when they have chastened him, okay, so pinalo na, and will not hearken unto them, then shall the father and mother lay hold on him, bring him out unto the elders of his city, and unto the gates of his place, and they shall say unto the elders of the city, our son is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He's a glutton and a drunkard. And all the men of his city shall stone him with stone, that he die. So shalt thou put away evil from among you, and all Israel shall hear and fear. Yeah, so para sa atin po, it's a bit harsh. Pero sa isang bansa po, na katulad ng Israel, na nagsisimula pa lamang na establish yung kautusan na nakabase po sa kabanalan ng Diyos. So, kailangan pong gawin itong bagay na ito. Okay? Hindi nga natin mapalo yung anak natin, death penalty pa. Okay? So, yun po ang utos ng Panginoon sa kanila. Gusto niyo bang gawin natin yun? So kaya nga po, this is now the conflict, okay, of Yahweh. Siya nag-utos nito. Okay. So kailangan gawin niya. Okay. He has to be an example para po rito. Pero alam niyo po, it still depends
So, sa modern law, there's such a thing as filial privilege. Ibig sabihin, okay, magtiis ka na lang. Pwede mo i-report yung anak mo, di ba? Pag may kasalanan, di ba? Pwede mo isuplong sa pulis, pwede. But you're not compelled to. You're not forced to. Okay? So, I believe ganun din po, Kasi sinong magulang po, ang gagawa nito? Di ba? Hanggat maaari, di ba? Iingatan mo siya. Kahit may pagkakamali siya, di ba? Ayaw mong may masamang mangyari sa kanya. Di ba? So, Yahweh is asking, how? Ito yung dapat niyang gawin, pero how can I do this? Okay. To Israel, my child, my baby. At binanggit niya po dito, how shall I make thee as Admah? How shall I set thee as Zeboim? So ito pong dalawang lugar na ito is connected with Sodom and Gomorrah. Alam natin kung ano nangyari sa Sodom and Gomorrah, di ba? Umulan ng apoy, di ba? Everybody died. Ang nakatakas lang po si Lot and his 2 daughters. So ang sinasabi di po ni Yahweh, pwede ko bang gawin sa inyo yun? Can I rain fire and brimstone on Israel para maubos na kayo? Dapat noon pa, nung panahon pa ni Moses. God could have done that. Sabi ito, I repent. Di ba? Nung panahon ni Noah, di ba? Andun yung image na parang, di ba, ang Panginoon Diyos nagsisisi. Pero makikita po natin, always meron pong survivor, may remnant. Noah, and then we have Lot. And so makikita po natin, na ito yung papaano gagawin ng Panginoon Diyos. That the devastation of Israel will not be total and complete. It will not be an annihilation, or some people would like to call genocide. Hindi po. May iwan pa rin po, and though Israel or the northern kingdom will not be able to return and rebuild the kingdom, katulad ng Judah, yet alam po natin, yung mga survivors will eventually be part of the southern kingdom of Judah. So meron pa rin. Diba? Tingnan natin sa Chronicles. Buo pa rin yung mga tribes na bumalik sa Jerusalem, sa Judah. So ito po ang sabi ng Panginoon. Ito yung gagawin niya. He will correct them, He will chasten them, He will punish them. Sabi niya, for I will not execute the fierceness of mine anger. I will not return to destroy Ephraim. I am God, and not man, the Holy One in the midst of thee, and will not enter into the city. So ano pong sinasabi ng Panginoon dito? I am God, and not man. Tayo po, na mga tao lamang, hindi natin mabalanse yung maging stricto at maging maluwag. Okay? It's either we fall in the other extreme. Okay? So mahirap balansehin, di ba? So mahal mo yung isang tao, pero paano mo siya sasawayin at i-correct? So ang tingin natin, 50-50. Pero ang Diyos po, sabi niya, I can be both holy, I can be both just, and at the same time, merciful and gracious. So, God is transcendent. Okay? Katulad din po niya tayo. Okay? Pero ang pagkakaiba po, God is 100% loving, but also 100% just and holy. There's no conflict, actually. Okay? Sa atin po, naramdaman natin yung conflict.
Okay? With our children, with our families, with our friends. Okay? Kung anong gagawin natin, paano natin gagawin. But God, He is just. He is loving. He is holy and gracious. At paano nagawa ng Diyos ito? Ultimately, nagawa po ng Diyos ito by the cross. You see, in the cross of Jesus, the Holy One in the midst of thee. Okay? Sabi po sa John, okay? And the Word was made flesh and dwelt among us. Siya ay nagkatawang tao at nakasama po natin. He was made flesh so that He could die for our sins. At doon po na satisfy ni Kristo Jesus not only yung justice ng Panginoon, but also pinakita niya kung gaano tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Nabayaran yung pagkakasala at naipakita yung pagmamahal sa atin by Jesus Christ, who became man, who dwelt among us to be a sacrifice for our sins. And so, there's no conflict po, okay, sa Diyos. Pwede ho tayong ituwid ng Diyos. Pwedeng pabayaan tayo ng Diyos. But still, God is compassionate. It is still an expression of His love sa atin. If He allows us to suffer para sa ating kasalanan. Ano po ang dahilan? Ano po ang purpose nito? The purpose is really restoration. Hindi ho yung parusa. Tayo po na mga mananampalataya, hindi na ho tayo paparusahan ng Diyos sa ating mga kasalanan. There's no more punishment. The penalty of our sin has been paid for by Jesus Christ. So kaya kung may nangyayari po sa atin na hindi maganda, di ba? Ba't nangyari sa ito? Ba't may sakit ka? Baka pinaparusahan ako ng Diyos. There's now therefore no condemnation to them that are in Christ Jesus. Paul says. Wala na po. Inalis na po ng Diyos yung sumpa. Pero bakit pa rin tayo pinapahintulutan ng Diyos na mag-suffer? Okay? Para tayo po ay matuto upang tayo po ay manumbalik. And so as we said in the beginning, the Lord corrects with compassion. For whom the Lord loves, He chasteneth, sabi sa Hebrews 12. Okay? So that the rebellious will be restored. So hindi ho tayo pinaparusahan ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, magbalik loob tayo sa Kanya. Kaya niya ginagawa yon. And He does this out of love. Dahil sa Kanyang pong pagmamahal sa atin. So katulad po ng awit na binanggit natin kanina, sa huli po, ito po ang mangyayari, which is the sovereign call of the King in verse 10 and 11. They shall walk after the Lord. Si Hosea na po ang nagsasalita po rito. Ito po yung kanyang prophecy. He shall roar like a lion. When he shall roar, then the children shall tremble from the west. They shall tremble as bird out of Egypt, and as a dove out of the land of Syria, and I will place them in their houses, saith the Lord. So ito po yung pinangako ng Panginoon, na sila po ay manunumbalik. Hindi lamang magbabalik loob, kundi ibabalik ng Panginoon sila sa kanilang lupain. At pag narinig nila yung roar, of the king, because the lion is a symbol of royalty, ito po yung hudyat na sila po ay manunumbalik sa kanilang bayan. And they will follow the Lord.
Okay? Susunod sila sa Panginoon. Dahil kung kinilala nila na ang kanilang hari, or their sovereign is Jesus, then ang pangako ni Jesus, lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng new heart. Okay? Alam mo, kaya ang mga tao, ang hirap pasunurin, kasi wala silang bagong puso. They don't have a new heart. If any man be in Christ, he is a new creature. Kaya nga po sabi na ni Jesus kay Nicodemus, you must be born again. Kailangan ka ipanganak na muli. So kaya ang mga tao ayaw makinig, ayaw sumunod, kasi ganun talaga. Okay? All of us, okay, are like sheep that have gone astray. Hindi lang po Israel, but all of us are prodigals. Lahat po tayo, lahat tayo ay lumayo sa Diyos. At tayo pong lahat ay kailangan magbalik loob sa Panginoon Diyos. So sa inaharap po, ang mangyayari po, ang buong Israel po ay tatalima sa Panginoon. Ang mga sumasampalataya, pagtanggap kay Jesus as their Messiah, they will be given a new spirit, a new heart. Yun po ang kailangan natin ngayon. Di ba? Hindi yung, di ba, parang try and try, okay, until you die. Di ba? Hindi mo kaya, try harder. Hindi po. Biyaya yan eh. Kasi sabi ko sa inyo, magtiwala ka kay Jesus. At si Kristo Jesus na nasa atin, siya po ang mabubuhay sa atin. You know, that's a paradox po, Diba? Sabi ni Pablo, namatay na tayo, pinako na tayo. I'm crucified with Christ. I live. Pero hindi na ako ang nabubuhay sa akin kung hindi si Kristo. So ang pagsunod po sa Panginoon Diyos ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo who is in us. Okay? Kaya there's no point po sabihin sa mga tao, sumunod ka, gawin mo yung tama. Di ba? Kung hindi nila naiisip, sino bang nag-uutos sa atin? Ano ba siya? Siya ay banal na Diyos. And He demands perfection. Kahit anong gawin natin po, mga minamahal, kapos pa rin. Diba? Magpakabait ka, hindi pa rin tayo tatanggapin ng Diyos. Because the only way the Lord accepts us is through His Son, Jesus Christ. Will we be perfect? Still not. Okay? Pero hindi na po tayo. God sees us through the righteousness of His Son, Jesus. At dahil po doon, diba, we have that new heart and a desire to walk in obedience. Because if we believe Christ, if we love Christ, Jesus said, if you love me, keep my commandments. And so they will follow the Lord. Their lives will manifest obedience. And they will have this fear of the Lord. Hosea compared them to doves. Di ba? Mga kalapati po, Ang mga kalapati po, matatakutin. Although meron iba, pag binigyan mo ng pagkain, lalapit sa'yo. Pero, madaling magulat. At pag naring nila yung roar of the lion, they will fear. But then again, that fear will drive them to go back. Okay? So, ang kalapati po, narinig ko lang, di ba? Marunong umuwi. Tama ba? The dove, the pigeon, di ba? Always comes back. Kahit pakawalan mo yan, di ba? Babalik din yan. And so, babalik din. Lahat po, those who are truly in Christ, okay,
Since ang Panginoon po, He will never give up. Hindi ho titigil ang Panginoon. Kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, hindi ho susuko ang Panginoon Diyos until ikaw ay bumalik sa Kanya. I believe that with all my heart. Okay. And of course, tayo po, we tend to backslide. Okay. But I believe those who come to know Christ, if they are truly converted, ay talagang manunumbalik sa Panginoon. That's, perseverance. Not because of us, but because God will not give up on us. Hindi tayo pahabayaan ng Panginoon sa ating unfaithfulness. He will not leave us to our backsliding. Meron pong ginagawa ang Panginoon Diyos sa buhay natin upang tayo po ay manumbalik sa Kanya. And finally, they will be freed and restored. Sila po ay magkakaroon ng tunay na kalayaan. Hindi yung kalayaan na gagawin namin kung ano yung gusto namin, sasabihin namin kung ano yung gusto namin. But this kind of freedom that they find in Christ is true liberation and restoration. And one day, all the land of Israel, okay, na pinangako ng Panginoon kay Abraham, Isaac, and Jacob will be truly theirs. And for those who are in Christ, tandaan po natin, hindi po tayo pahabayaan ng Diyos. He is always on our side because nothing can separate us from the love of God. So dito po sa Romans 8, verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, persecution or famine, or nakedness, peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted for as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, things present, things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Diba? Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. We will never, ever be separated. Not even death, can separate us from God. And so, alalahanin po natin na parang isang magulang, yung kabutihan ng Diyos sa atin. How He raised us up. At sa kabila ng ating pong rebellion, at karapat dapat tayo na parusahan, to the full extent. But God, in His unwavering love, did not give up. Parents, don't give up. Diba? Kung meron kayong anak na medyo matigas ang ulo, diba? Pray lang. Pray tayo. Diba? Na magbalik loob sa Panginoon Diyos. Kasi ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin. Ganon tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Huwag tayong susuko. Let's pray. Thank you, Lord, sa inyo pong halimbawa sa amin at kung paano nga kami ay bagamat mahina, Panginoon, we would not give up. Mas lalo na kayo, Panginoon Diyos, that you will not let us go with that love that you have for us. And so I pray to you, Lord,
Kung meron nga po sa amin, at tinitiyak ko po na meron, na kailangan magbalik loob sa iyo, Panginoon Diyos. Panginoon, tulungan mo kami na makita ang inyo pong mga kabutihan sa amin. At kung pahintulutan mo, Panginoon, na kami ay magdusa, maintindihan namin na ito po ay sa inyo pong pagmamahal for us. At ito po, Panginoon, ang maglagay po sa amin sa tamang landas at direksyon, Panginoon, ng pagtitiwala, pagkatakot sa iyo at pagmamahal. This we pray in Jesus' name.